Tensyon sa US-Iran. Ang tumitinding pensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran mula Abril 17 hanggang 19, 2026 ay humantong sa mga engkwentro sa dagat, ang pagkumpiska sa isang Iranian cargo vessel at mga banta na gambalain ang Strait of Hormuz. Nagdulot ito ng biglaang pagtaas ng presyo ng langis at pabago-bagong galaw sa mga stock market sa mundo dahil sa pangamba ng mga namumuhunan sa pagkakaantala ng supply at mas malawak na labanan. IMF World Bank Meetings. Sa panahon ng IMF at World Bank Spring Meetings noong Abril 19, nagbabala ang mga pandaigdigang leader na ang geopolitical instability ay maaring magpababa sa paglago ng pandaigdigang ekonomiya sa humigit kumulang 2.5%, habang nangangako ng pinansyal na suporta para sa mga bansang madaling maapektuhan ng sunod-sunod na krisis. Aksyong militar. Tumindi ang mga direktang aksyong militar noong Abril 19 nang kumpiskahin ng US ang isang barkong Iranian, isang hakbang na inilarawan ng Iran bilang paglabag sa ceasefire, habang ang mga karagdagang pag-atake sa mga barko ay nagdulot ng pangamba tungkol sa mas malawak na digmaan sa rehiyon. Kaguluhan sa Lebanon. Kumalat din ang karahasan sa labas ng rehiyon ng Gulf, kung saan isang insidente ng pagsabog sa Timog Lebanon ang pumatay sa isang sundalong Israeli at nagpatindi sa takot sa mas malawak na tunggalian sa iba't ibang panig. Tornado sa US. Sa Estados Unidos, isang malubang pananalasa ng tornado noong Abril 17 ang nagdulot ng malawakang pagkawasak sa maraming estado na puminsala sa mga infrastruktura at tahanan at nagpatibay sa pangamba tungkol sa lalong tumitinding extreme weather events. Mass shooting sa Louisiana. Isang nakamamatay na mass shooting sa Louisiana noong bandang Abril 19, kung saan maraming bata ang nasawi, ang nakakuha ng atensyon ng mundo at muling nagpaalab sa mga debate tungkol sa gun control at kaligtasan ng publiko sa Estados Unidos. Cybercrime Convention. Pinagtibay ng Vietnam ang isang United Nations Cybercrime Convention noong Abril 17 na naging unang bansa sa Timog Silangang Asya na gumawa nito at nagpalakas sa internasyonal na kooperasyon laban sa mga cyber threat tulad ng hacking at pandaraya. Tiwala ng investor. Ipinakita ng mga pandaigdigang financial market ang pagbaba ng tiwala ng mga mamumuhunan sa panahong ito, kung saan bumagsak ang mga equity at lumipat ang mga mamumuhunan sa mas ligtas na mga asset sa gitna ng kawalang katiyakan sa mga geopolitical na kaganapan at katatagan ng ekonomiya.